Magandang umaga sa inyong lahat muli mga kapatid. Kumusta po muli tayo sa ating mga tahanan? Ngiti-ngiti naman dyan mga kapatid. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatan kong an invitation to rest. Baka po nakakalimot na tayong tumawa sa loob ng halos 4 na buwan na tayo po ay naka-quarantine. Maaari po bang tingnan natin ang ating mga katabi sa ating mga tahanan habang tayo po ay nananambahan at bigyan po natin sila ng isang magandang ngiti. Tawa naman po dyan mga kapatid. 3 beses makatripleng tawa ang dapat nating gawin sa bawat araw sa ating buhay. Piliin po natin mag-smile, piliin po natin tumawa kahit po tayo ay mag-isa lamang sa bahay o sa tahanan natin. Ito po ay pampaalis ng pagod at sa mga alalahanin natin. Pampawala din po ng init ng ulo at pampagood vibes, ika nga. Mga kapatid, marami po ba tayong dinadalang pasanin sa buhay? Isa po ba tayo sa madaling umangal kapag nakakaranas ng mga pagsubok? Sabi po ng isang preacher, bakit hindi mo subukan magpasa Lord? Diba po usong-uso ang pasa load? Gusto nating magbigay ng load doon sa iba. At ngayon naman po, ay subukan nating magpasa Lord. Ibig sabihin, ito po'y pagpapasa Diyos. Ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng suliranin natin na hindi natin kayang resolbahin sa pamamagitan ng ating kakayahan at lakas. Paano po ba natin hinaharap ang maraming trials na dumarating po sa ating buhay? Kapag mayroon tayong mga suliranin, ninanakaw po nito ang ating kasiglahan at ganun din po ang ating kagalakan. Lahat po tayo ay nagnanais na makapagpahinga sa lahat ng ating nakakapagod na routine sa bawat araw. Nais nating may kalayaang ma-enjoy ang ating buhay dahil kung wala pong pagpapahinga, maaari po tayong ma-burn out, maaari tayong madaling ma-stress at ganun din tayo ay madidepress. Marami pong mga nakaka-stress sa buhay at sa paligid natin. Nariyan po ang maraming mga conflicts. Whether big or small, kahit saan tayo po magpunta, mayroon po mga conflicts. Dahil nakatira tayo sa mundo na punong-puno ng pagiging makasarili, maraming hindi pagkakasundo, kaya po maraming conflicts. Ang Pilipinas at China ay mayroong territorial dispute. Alam na alam po natin yan. Maraming mga conflicts na nagaganap sa ating bansa sa pagitan ng rebels at gobyerno. Kaya nga po mayroong peace negotiations sa mga tinatawag na aktivista na kanilang tinatawag. Kaya po ngayon, sa mga ganapang hindi mabuti, merong Anti-Terrorism Act 2020 or Anti-Terrorism Bill na ito po isinabatas. Marami rin kung dahil sa pera ay nag-aaway-away. Maraming magkakapitbahay at magkakapamilya na nagbabangayan, magkakatrabaho. Marami sa mga leaders natin sa pamahalaan, maraming nagsisiraan kahit saan ang gulo natin tingnan. May magkakapatid, may mga nagdedemandahan, nariyan ang inggitan, merong disagreements, merong tampuhan at mayroong awayan. Relasyon man ito sa pamilya o mag-asawa, sa pagitan ng mga anak, mga magulang. May mga nagpapatayan dahil sa mga makasariling hangarin. Everywhere you go, sabi nga po, everywhere you go, everywhere you are, there is conflict. At dahil po sa mga conflicts na iyan, marami po sa atin ang mga nanlulupaypay. Nakakapagod ang buhay, sabi po ng marami. At marami po ang hindi nasisiyahan sa nagiging resulta ng buhay. Minsan kahit po anong sikap, parang kulang. Mas mainam sana na kapag tayo po ay tapos ng mapagod, ay masiyahan tayo. Ngunit nakakapagod na nga, hirap ka na, tapos hindi ka pa nasiyahan, talagang nakakapagod ang buhay. Ganito po mga kapatid ang kalagayan ng mga taong inanyayahan ng ating Panginoong Hesus. Kaya't sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na napapagal,
at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Ini-address po ito ni Jesus ang mga talatang ito sa mga taga-Israel. Sila na mga napapagal, mga inaapi, sila na mga burden sa externalism at legal do's and don'ts na mga Pariseo. Sila ay mga mapang-api, masyadong legalistic. Sinulat nila ang batas ni Moises na 365 na mga ipinagbabawal. Meron ding 250 na mga utos na gusto nilang ipatupad sa mga Israelita. Itinatago nila ang tunay na kahulugan ng Old Testament law sa pamamagitan po ng mga religious rules, religious regulations nila, na ito daw ay tunay na espiritualidad at paraan na matanggap nila ang pagpapala ng buhay. Buong buhay po nila akala nila tama ang itinuturo sa kanila ng mga Pariseo na sinasabing kailangan nilang sumunod sa kautusan at mga tradisyong ritual. Mga tradisyon at mga ritual upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Sa halip na mapalapit sa Diyos, papalayo. Ito po yung pasaning ipinatong sa balikat nila at pilit na dinadala nila sa pag-aakalang tama at mapapalapit sila sa Diyos. Hindi po ito nakapagbigay sa kanila ng kalayaan. Sa halip nakapagbigay ito sa kanila ng guilt. Sa halip na magbigay ng kalayaan, nakaranas sila ng kaapihan. Instead of sense of release, it brought a sense of guilt and failure. Pagkabigo ang naranasan nila. Ang maling interpretasyon po sa Sabat, isa po sa mga ginamit ng mga Pariseo upang akusahan ang ating Panginoong Hesus. Dahil po sa maling interpretasyon na ito, maging ang mga batas na ito, ay nagpahirap sa mga tao na kung saan nararanasan yung kabigatan at kapagalan nila. Gumawa sila ng sistema ng kaligtasan ayon sa gawa ng tao at hindi ayon sa Diyos. At sa kalagitnaan po ng religious setting nila, inanyayahan sila ni Jesus upang makaranas sila ng kagalakan at pagpapala sa pamamagitan ng biyaya, habag, pananampalataya at tamang relasyon nila sa Panginoon. Isa pong paanyaya na naglalayong madala sila sa mas seryoso, mas malalim na level ng commitment sa Panginoon at sila ay matuto sa Kanya. Lahat po ng tao mayroong ganito pong pangangailangan. May mga panahon kahit anong sikap na iyong gawin, bigyang pansin o kasiyahan ng iyong sarili, hindi pa rin nasisiyahan ng tao. And nothing satisfies, kulang pa rin, kulang palagi. Marami tayong tinuturing na pabigat sa ating buhay. Hindi ko na po iisa-isahin. Maaring ang involved ay sa ating paligid, maaring ang involved ay tao, pamilya, katrabaho, ano pa. Kung minsan naman po ay hindi tao, kundi yung mga nakakasawang rutinary na ating ginagawa sa ating trabaho, karamdaman na paulit-ulit, utang na halos hindi mabayaran, hindi matagumpay na buhay at negosyo, mahirap na buhay at pag-aaral, pagpapaaral ng mga anak. Lalo na po sa pandemya na ating nararanasan ngayon, ang coronavirus COVID-19. Marami po ang naging kabigatan sa lahat nito. Bagaman may dinadala pa rin na mabuting aral sa atin ang nagaganap sa atin sa buong mundo. At sa atin pong mga kapaguran, may personal pong paanyaya ang ating Panginoong Hesus sa atin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Lahat po, ibig sabihin ng exhausted, mga burden sa buhay. Ito po yung good news, mga kapatid. Hindi man nangako ang Panginoon na tatanggalin niya ang ating mga pasanin sa buhay, ang good news ay pagagaanin niya ito. Mga kapatid, yun pong may kinote ako na word, yung anapao. Ito po ay isang Greek word. Greek word po ng Hebrew word na ang ibig sabihin ay rest. Ito po ibig sabihin ay binibigyang permiso na makapagpahinga sa mga paggawa, makarecover,
makagain ng lakas, ma-refresh, magkaroon ng katahimikan, calmness sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay. Inaanyayahan po o tinatawag ni Jesus yung mga tao. Kaya nga sinabi niya, hali kayo, come. Nagpapahayag po ito ng desire niya na nais niyang lumapit ang kanyang mga anak. Lahat ng exhausted sa buhay, sa trabaho, sa kanilang kabigatan sa buhay. Mga inaapi, mga naghihirap upang makasumpong ng kapahingahan sa Kanya. Nais kong ibigay ni Jesus ang kapahingahang walang kapantay. Napakaganda po mga kapatid. Napakasarap. Sa Kanya tayo lumapit dahil siyang ating kailangan and He alone satisfies. Ang kapahingahan kung ito hindi maiibigay ng mga material na bagay. Tanging sa ating Panginoon lamang natin ito madarama. Dahil kapag tayo nanlulupaypay, sagad hanggang kaluluwa tayo po ay nanlulumo. Kailan mga kapatid, nakalungkot na kapag maayos ang lahat sa atin, madalas natin, hindi na natin kailangan ng hinahanap ang ating Panginoon. Dahil sagana tayo, maayos, matiwasay ang ating buhay. Pero huwag po sana nating kalilimutan na siya ang kasama nating nagbabaka at nag-aalis, nagpapagaak ng ating mga kabigatan at kapaguran at nagbibigay ng lahat ng pangailangan upang tayo ay Kanyang mapanatili. Sinabi niya, take my yoke upon you. Pansinin po natin yung pamatok. Yung pamatok po ay isang pirasong kahoy na nilalagay po sa ulunan o sa may batok ng hayop. Sa amin po, yung kapag meron kang baka o kalabaw, kapag mag-araro ka o meron kang dalahin at ilalagay sa isang kariton, ito po'y nakalagay yung pamatok na ito sa sa batok ng mga hayop. Pero sa kanila po noon, sa kanilang panahon, ito po ay dalawang hayop ang nilalagyan ito ng pamatok upang sila ay magkaroon ng shared responsibility. Hindi mabibigatan yung magdadala nito. Upang ito ay mas maging epektibo at productive yung paggawa, hindi mauuwi sa kapaguran. At sa paggamit po ni Jesus ng isang ilustrasyon na ito ng yoke o pamatok, sinasabi niya na magiging kabahagi natin siya sa pagdadala ng kanyang ministeryo, ang ating paglilingkod, ang ating mga gawain, responsibilidad sa bawat araw. Ito pong yoke o pamatok, mga kapatid, ay isang technical term na ginagamit ayon po sa konteksto ng katuruan ng mga Judaismo. Ang pamatok po na ibinibigay niya ay magaang. Dahil kahati natin si Jesus sa pagdadala ng ating mga dalahin. Magaang dahil fit ito. Kaya pag fit, mas productive, mas useful. Di ba? Pag hindi po fit, pwede itong makalas, pwede itong matanggal. Hindi magiging maayos ang iyong paggawa. Hindi maayos ang pagdadala ng hayop nang inilagay mo sa isang kariton. Ayan. So, ibig sabihin lamang mga kapatid, dahil ang ating Panginoon, Jesus ay isang karpintero. Ibig sabihin, siya'y may karanasan sa hand carving. Siya'y gumagawa. Halimbawa, nagka-carve siya ng kahoy. Sinisigurado niya na ito'y mag-fit doon sa gagamit. Well-shaped and suited na doon sa mismong gagamit. Ay, ibig sabihin mga kapatid, walang ibibigay sa atin ng Panginoon na pagsubok at hamon ng buhay na hindi natin kaya. Ibinibigay niya sa atin o magkakaroon tayo ng mga suliranin na alam niyang kaya natin ito dahil kasama natin siya. Huwag nating ilalagay dun sa ating sariling lakas lamang na ating gagawin at re-resolbahin. Kasama natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid ay mayroong kanya-kanyang pamatok, mayroong kanya-kanyang roles and responsibilities sa buhay. Magkakaiba man po ang ating roles,
na ibinigay ng ating Panginoon, magkakaiba man tayo ng dinadalang pasanin sa buhay, sinisigurado po ng ating Panginoon na makakaya natin itong dalhin at mapagtatagumpayan natin ito kahit mahirap at gaano kabigat dahil siya ang kasama nating nagdadalhin ko. Ang lahat ng ito ay magagamit din natin ng mga karanasang ito, mapapait man at magagandang karanasan, sa pagbabahagi natin ng ministeryo o pakikibahagi natin ng ministeryo ng ating Panginoon. At nais niyang maging active participant tayo at partner niya sa kanyang ministry. Kaya po tayo ay nakaranas ng mga pagsubok ng buhay para lalong tumatag ang ating pananampalataya at lalo tayong magsumikap na gumawa, maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatot at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Napakaganda pong assurance, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon. Nais ni Jesus na matuto tayo dahil gusto niyang i-equip tayo, turuan tayo, bigyang direksyon, igiya tayo sa ating mga buhay upang maging epektibo sa paggawa natin at paglilingkod. Kung susunod at magpapasakop lamang tayo sa Kanya. Magkakaroon tayo ng tunay na kapahingahan, hindi lamang ng ating lupang katawan at isipan, kundi maging ng ating kaluluwa. Tayo man po ay may iba't iba ring paglapit sa ating Panginoon, pagsisikap na lumapit. Tayo man ay dumaraan sa mabibigat na pasanin ng buhay. Ngunit ang alok ng ating Panginoon ay isang pamatok na hindi mabigat at nais niyang magpasakop tayo sa Kanya. Hindi ito mabigat dahil siya ay kasama at katuwang natin. Kung nanaisin lamang natin ang ating Panginoon ay kumilos sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat tumulad sa mga aroganteng Pariseo na ang hangad lamang nila ay yung sariling interes. Wala pong pinagkaiba sa sistemang indulhensya. Atin pong babalikan si John Tetzel po, isang German Dominican friar o preacher. Siya po ay isang Grand Inquisitor ng Poland. At later, siya po ay naging Grand Commissioner for Indulgences sa Germany. Siya po ay gumawa ng sistema ng kaligtasan na ikinupubli yung masamang motibo. Kung saan ang motibo ay makalikom ng pera sa pagpapatayo ng St. Peter's Basilica at indulhensya para sa kapatawaran ng kasalanan. At ito po ang nagpaalab kay Martin Luther na nag-draft ng propositions niya, yung 95 theses niya sa Wittenberg noong October 31, 1517 upang labanan ang maling sistema ng indulhensyang ito. Kaya wala pong pagkakaiba sa naganap sa panahon ng ating Panginoon Yesus sa ating kasalukuyang panahon. Ang batas at ritual ay ginamit na daan ng mga Pariseo upang maligtas ang tao at yung pagpapahirap nito. Ngunit kay Jesus, mga kapatid, mayroong kagandahang loob at kapahingahan na mararanasan. Kaya nga, sinabi niya sa mga tao, lumapit kayo sa akin. Dahil nakikita niya ang situation ng mga tao sa panahon noon. Mga kapatid, sa katapus-tapusan, kung nakakaranas man tayo ng kapagalan dahil sa mga pasanin natin, nais natin ang kapahingahan para sa ating buhay, tumugon po tayo sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Inaanyayahan po niya tayo ngayon, mga kapatid. Ano po bang ating hinihintay? Kailangan, sinasabi natin, kailangan nating mabuhay, magkaroon ng maayos na buhay, kailangan natin ng salapi ng trabaho, kasama sa buhay, kaibigan, magandang buhay, mabuting kalusugan, kayamanan, etc. Ngunit mga kapatid, oo't kailangan natin ito. Ngunit huwag nating kaliligtaan na may mas higit dapat na prioridad na kailangan natin
At ito ang ating Panginoon, the ultimate source natin sa ating buhay. Sapagkat siya ang tunay na kayamanan at kapahingahan ng ating kaluluwa. Ang panalangin po ni Saint Augustine, our hearts are restless till they find their rest in you. Pagod tayo sa lahat ng nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi po natin makukuha ang pagpapahinga sa ibang mga bagay. Ang nais ng Panginoon, dalhin natin ang mayroong pag-ibig ang lahat ng ating mga pasanin at paggawa. Tandaan natin, hindi po nagbibigay ang Diyos ng pasanin na hindi natin kayang dalhin. Ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng paghihirap at suliranin natin sa buhay. Hingin po natin ang Panginoon, hilingin natin na punuin niya tayo ng pag-ibig. Punuin ng pag-ibig ang ating mga puso upang malangkapan natin ng pagmamahal ang ating mga paggawa at ito ay mapagaan. Niaalok sa atin ng ating Panginoon ang kanyang kapahinga. Ngunit kailangan din po tayo mga kapatid na magsumikap na mabuti upang ito ay ating maranasan. Sabi nga po sa Hebrew chapter 4 verse 11, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahan iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya po nilikha ang araw ng pamamahinga, mga kapatid. Sa araw na ito'y araw ng pamamahinga, araw ng ating pagsamba, araw ng pamamahinga kasama ang ating Panginoon, araw upang ilapit natin ang ating mga sarili at buhay, pasanin sa buhay. Magpahinga tayo sa anumang bumabagabag sa atin. Magpahinga tayo sa lahat ng ating mga paggawa. Napakarami po nating gampanin sa loob at labas ng ating tahanan na hindi po natatapos. Kaya kailangan po nating magpalakas sa ating Panginoon. Kailangan po natin ang araw ng Sabat, araw ng Linggo, na tayo po ay makapagpahinga, makapag-refresh, makapag-gain uli ng ating lakas. Ilan pong mga katanungan ang aking iiwanan muli sa inyo, mga kapatid, sa ating pagninilay-nilay. Una, ano-ano nga ba ang mga dahilan ng ating pagkapagod sa ating isipan, sa pisikal nating pangangatawan at sa ating kaluluwa? Ano nga ba ang pangako ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa sinumang maghahanap ng kapahingahan sa Kanya? Mga kapatid, matuto sana tayong magpasa Lord. Ano man po ang ating pasanin, kalagayan at dalahin sa buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Dahil bawat araw, mayroong miracle na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ano pa po ba ang ating hinihintay? Mga kapatid, marami sa atin ang maraming binibilang, marunong magbilang o marami ang binibilang na salapi. Marami rin ang bumibilang ng mga utang na hindi nababayaran. Marami rin nagbibilang ng calories o nababawas sa kanilang calories. So ang question po, mga kapatid, pakisolve na po ito. 5Q plus 5Q equals thank you. Mga kapatid, say thank you. Thank you, Lord. Sa kabila po ng ating mga heavy loads, mga mabibigat na pasanin, we must be grateful. Ito po ang formula sa masayang buhay. Let us pray to God that He will give us the grace to be more grateful. Kesa po tayo mag-complain, upang tayo magkaroon, makaranas ng kapahingahan at kapayapaan, pasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo, buhay pa tayo, nakasurvive tayo sa halos 4 na buwang, naka-quarantine tayo. Whatever trials we're going through, there's nothing compared to the blessings we have received from God. Pakitapik nga po ang ating mga katabi sa ating bahay, pakitapik. Pakisabi po, mapalad ka. Mapalad ka and be joyful. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.